Hi guys! Welcome back to another episode of A Day in My Life as Engineering Student na medyo broadcaster. So for today's video, ipapakita ko yung ginawa namin kahapon, which is nag-intrams yung PSU. So, binroadcast namin yon at tara na, panoorin natin. Magandang buhay! At ngayon, nagbabalik ang Ate J, ano na? Ngayon, nandito si Rohan Lee Morales upang bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa badminton kahapon. Rohan? Mga bata, alam nyo ba? Badminton isn't just a backyard pastime. It's a sport of speed, precision, and teamwork. At ngayong intramurals sa Pampanga State University, ang ating mga PSU smashers have once again proven their grit. With sharp drives and powerful smashes, the College of Business Studies duo defended their crown, while the challengers from the College of Engineering and Architecture fought their way into the finals. Truly, ang badminton sa Pampanga State University ay hindi lang laro. Ito ay laban ng puso at husay. Back to you. Salamat, Rohan. At ngayon, dumako tayo kay Alexa Reyes upang bigyan tayo ng mga halagang kaalaman tungkol sa badminton. Alexa? Mga bata, alam nyo ba na ang badminton ay isa sa pinakamabilis na sport sa buong mundo? Ang shuttlecock o tinatawag ding birdie ay kayang lumipad ng hanggang 300 kilometro kada oras sa mga professional matches. Mas mabilis pa ito kaysa sa bola ng baseball at tennis, kaya't kailangan ng matinding reflexes at bilis ng katawan para makasabay. Alam nyo rin ba na ang badminton ay nagsimula sa England noong ika-19 na siglo sa isang lugar na tinatawag na badminton house? Ngunit bago pa man ito, may mga larong katulad na nito na nilalaro sa India at China. Kaya't masasabi natin na ang badminton ay may malalim na kasaysayan na nagmula sa iba't ibang kultura. Sa larangan ng palakasan, ang badminton ay naging opisyal na Olympic sports noong 1972 sa Barcelona Olympics. Simula noon, naging tanyag na ito sa buong mundo, lalo na sa mga bansang gaya ng Indonesia, China, at Denmark. Pinamamahalaan ito ng Badminton World Federation o BWF na itinatag noong 1934 at may prestihiyosong torneo gaya ng Thomas Cup, Uber Cup, at All England Open. Opisyal na itong ibinahagi sa Summer Games at ngayon ay may 5 events gaya ng single at doubles para sa men's at women's at mixed doubles. Ang Pilipinas syempre ay may mga manlalaro ring patuloy na lumalaban sa regional at international tournaments. Pagdating ng mga mechanics ng laro, simple lang ang layunin nito. Ipasa ang shuttlecock sa kabilang court at siguraduhin na hindi ito may babalik ng kalaban. Ang bawat laro ay binubuo ng 3 set at sa bawat set may 2 isang puntos na kailangan mong manalo ng 2 set para makuha ang laban. Ngunit tandaan, dapat may lamang na 2 puntos para maging valid ang panalo. At higit sa lahat, mga bata, ang badminton ay hindi lang tungkol sa lakas ng smash, ito ay tungkol din sa disiplina, tiyaga at tamang estratehiya. Ang footwork, timing at tamang posisyon sa court ay kasing halaga ng malakas na palo. Kaya't kung gusto mong maging mahusay, huwag lang mag-focus sa lakas, aralin din ang galaw at isip ng kalaban. Yan ang sikreto ng tunay na champion. Salamat, Alexa. Ngayon, dumako naman tayo kay Justin Isidro, Byron Serrano, at Rohan Lee Morales upang turuan tayo kung paano nga ba maglaro ng badminton. Guys? Ngayon po, nandito po tayo kasama si Mr. Jack upang ipakita po sa inyo ang proper grip sa pag-handle ng raketa. Una is yung forehand grip. Bali nakataas yung index finger mo at nakapalibot yung iba. Pangalawa is yung backhand grip. Bali nakataas yung lalaki mo at nakapaikot. Bali ganito siya. Yan. Susunod po, kasama po natin si Mr. Justin upang ipakita po ang tamang paggamit ng grip para sa proper serving. So, ang una po is yung low serve. Gagamitin po natin grip ay yung backhand grip. Ito po siya.
Pangalawa naman po is yung high serve. Gagamitin po natin grip ay yung forehand grip. Salamat guys! At ngayon, panoorin natin ang interview ni Rohan Lee Morales sa dalawang badminton athletes. Rohan, take it away. So ngayon po nandito po tayo upang interviewin po natin ang dalawa po sa badminton players po natin. So anong department po? So nandito po kami upang sa inyo mga konting questions lang po sa badminton. So start po tayo sa kailan po kayo nagsimula ng badminton? Ano po yung naging inspiration na para i-start ko yung family badminton players. Napasa ko. Lagyan din ako parang happy na po. So last na lang po, if meron po kayo masasabi po para sa mga aspiring badminton players po na parang gusto po nila mag-pro, ano po yung may papayo po sa sila sa sarili nila. Gawin ko rin ako hindi ko sa nilang gawin kasi hindi ko yung nakakapagpasa sa mga kasi lang papatinag sa mga galit na silang maraming salamat po sa mga sagot na binigay niyo. And congratulations po pala. And I wish you po best in luck. Thank you po. At iyan lamang po para sa ating Ate J. Ano na? Magandang buhay at sana may natutunan kayo sa Ate J. Ano na? And for other videos, visit our Facebook page para may matutunan din kayo sa ibang bagay. Hanggang sa muli! So, that's the end for my A Day in My Life as an engineering student na medyo broadcasting at dahil nainggit ako sa mga badminton player, of course, magba-badminton din tayo. Bye-bye!